Sasandali pa lamang po mga kaibigan, pero sinasabi na nitong Overseas Workers Welfare Administration na patungo na raw po sa pagkabangkarote ito pong OWA. Kung hindi pa matatapos itong pandemic. May ginawa na ba sila mga kaibigan para maubos ang pera? Bukod sa pag-quarantine sa mga motel at hotel, katakot-takot po yung pinagawa ng gobyerno ng mga quarantine facilities at saka meron pang mga malalaking lugar. Bakit pinagpilitan nila sa motel? Dahil ba merong malaking kickback? Dahil ba may mananakaw? At ito hong nag-viral sa social media na video ng tatlong OFW natin sa Middle East na kung tawagin natin mga bagong bayani. Pero ang sabi nga natin sa inyo, parang kanta ng Mona Lisa. Yung Mona Lisa na awitin. Paborito rin ng mga sundalo sa Mindanao yan, mga kaibigan. Lalo-lalo na pagdating dun sa portion o bahagi ng awitin na sinasabing, they just lie there and they die there. Yun eh. Yan po ngayon ang larawan ng ating mga OFW na nangyayari ngayon sa Middle East na hindi natin namamalayan na walang ginagawa ang gobyerno. Ano po? Itong gobyerno nito, puro patupad. Ito niya gagawin. Pag ginagawa na, yun lang pahigpit. Higpit, luwag. Yun lang alam nilang gawin. Enhanced community quarantine, general community quarantine. Papalit-palitan lang yung pangalan, mga kaibigan. Yun lang alam nilang gawin. Pag nahawakan naman yung pera, naku, sus Mariosep, mga kaibigan. Yung pera, nagiging invisible Yung pera, nagkakaroon ng kapangyarihan, nawawala Ayon po dito sa namumuno sa Overseas Workers Welfare Administration, itong OWA, ang sabi niya, a largely looming, malawakan na napipinto ang malawakang pagkabangkarote ng OWA sakaling patuloy daw na gagastos ang kanilang ahensya para sa pagkain, accommodation, and transportation of repatriated immigrant workers beyond 2021. Mga kaibigan. So, mahal pala yung pag-transport ng bus. Mahal pala yun, mga kaibigan. At dahil doon mababangkarote, maniniwala ako, pag ninakaw nyo yan, talagang bangkarote yan. Pero kung ang pera ng OWA, talagang sisinupin at gagamitin sa tama, hindi mababangkarote yan. Mamaya ipapaliwanag natin kung bakit. Sabi ko nga sa inyo, panahon pa ni Marcos, dinidiskurso ko na sa radyo yan, sapagkat ang pangalan dati niyan, Overseas Workers Welfare Fund pa lang, wala pang administration. At hanggang ngayon, kabisado ko pa, natatandaan ko pa ang pangalan ng kauna-unahang hepe na naupo dyan, na bata ni Minister Ople noon, si Salvador Bigay. Yun ang pangalan noon. Panahon niya ni dating Pangulong Marcos. Pagbalik-baliktarin mo yung OWA, kabisado ko yan sa simulat sa pool. Ngayon, basahin natin to. Bakit daw mababangkarote? Dahil daw itong 18.79 billion
Sipin ninyo sinimula ng OWA, panahon pa ni dating Pangulong Marcos. Pero hanggang ngayon, ang halaga pa lang na dinideklara nila, 18.79 billion. Daan-daan bilyon na yan Di ba? Bilangin ninyo kung gaano karami ang umaalis dito sa Pilipinas na OFW na nagbabayad ng butaw sa OWA, mga kaibigan, at kinukolektahan ng OWA. Pinaliliwanag na nga natin yung OWA Dati naman yung contribution dyan ng mga OFW, hindi ho naman kinakaltas yan o pinababayaran sa mga OFW. Kumukuha ng contribution noon para sa mga OFW, pero nanggagaling ito dati sa mga employer o principal na kumuha sa kanila para magtrabaho sa ibang bansa. Ba't ko alam yan? Kasi po, kami mga unang nagbabayad dyan sa OWA. Naging overseas worker din ako bilang isang overseas entertainer. Kami unang mga nagbabayad dyan sa OWA, mga kaibigan. So, alam natin, ngayon, ang sabi, ito daw, 18.9 bilyong pondo ng OWA, inaasahang liliit sa halagang 10 bilyon. Estimated na kung magkano ang sasandukin di ba? 8 billion kagad ang mawawala mahigit almost 9 billion Hindi pa totoo yung kanilang deklarasyon na yun, na amount. Reduced by 10 billion by the end of 2020 bago matapos daw itong 2020. At ito'y sasadsad pa sa 1 billion by the end of 2021. Ba? May scheduling mga kaibigan. Sasandukin natin ito. Ang matitira ay ganito. Nakaplano Mga kaibigan, di ba? Planado ngayon, kapag ka daw, ito'y mangyayari kapag ka ang mga OFW patuloy na madidiskaril, madidisplace, mawawalan ng trabaho, at i-repatriate. Ibig sabihin ililikas, di ba? Dahil sa coronavirus disease. Yan ang sabi nitong si Hans Dakdak. Kakdak pala, Kakdak. Sinabi niya yan doon sa hearing o pagdinig ng mga senador. Hindi ako naniniwala na itong mga senador sincero sa kanilang ginagawang hearing, pagsasagawa ng hearing, patungkol sa pera ng OWA. Bakit? Maraming senador na kinabang dyan sa pera ng OWA. Kaya ang laging deklarasyon niyan, 18 billion Hindi na lumaki. Ang totoo niyan, daan-daang bilyon na yan, yung perang yan. Meron na ba kayo nabalitaang na naging proyekto ang OWA at ginamit ang pondo ng OWA sa proyekto nila? Anong klaseng proyekto? Doon sa proyekto na may kaugnayan o direktamenteng kaugnayan sa kapakanan ng mga OFW. Meron na bang ganon? Kasi po, sasabihin ko sa inyo, simulat sa poll, nagmumungkahi na tayo. Ginaya pa nga ako ni Bello Kasi matagal na natin sinasabi yun. Kahit nung bagong upo, itong administrasyong ito
mga kaibigan. Nung marinig niya yon, kinopya niya yun eh. Siyempre, hindi niya sasabihin sa atin ang galing yun. Yung idea na yun, di ba? Oh. Lahat naman dito ninanakaw eh. Pati idea rito ninanakaw eh. Ano sabi natin? Yang OWA po kasi, hindi ho pera ng gobyerno yan. Baka akala ninyo. Kung merong contribution na ibinibigay dyan ang mga OFW, hindi ho yun bayad. Yan po ay trust fund. Perang ipinagkatiwala lamang sa gobyerno. At kung meron kang dapat pagkagastusan yan, yung pera na yan, dapat mo lang gastusin yan sa mga bagay, proyekto, programa, na merong direktamenteng pakinabang ang mga OFW sapagkat yan ay pera nila. Pero sa mahabang panahon, bakit hindi nangyayari? Na itong perang ito ng OWA ay nagagamit sa tama para sa kapakanan ng mga OFW. Bakit? Kasi ang umuupo dyan, itinatalagang maupo dyan, lalo ngayon, grabe ngayon. Ang mga itinatalagang maupo dyan, talagang walang nalalaman. Kaya yung perang yan, pinagsasamantalahan, mga kaibigan. Marami na kinabang dyan, ultimong politiko. Sa panahon na tumakbo si Villar na presidente, hindi nyo napansin kayo kung malilimutin kayo kasi sakit ng mga Pilipino yan eh. Yung pagiging malilimutin, yung pagiging madaling makalimot, di ba? Maigsi ang memorya. Kaya tuwing eleksyon, binoboto rin mga walang hiya, di ba? Dahil dyan, kinakalimutan ang masamang record, lalo na pag nabigyan ng pera sa eleksyon. Ngayon, nasan ba ako? Yung tanong, bakit hindi nangyari na yung pera na sinop o nagamit? Wala naman sila may pagmamalaking nagawa na proyekto, ang OWA, na makatutulong sa mga OFW at sa pamilya nila. Meron ba? Ano yung programang yan? Wala. Mga kaibigan, ni isa wala. Sabi ko nga sa inyo, nung panahon na ang namumuno pa si Pangulong Marcos, si Ople madalas mapikon sa amin yan. Pero hanggang doon lang. Ang ginagawa ni Minister Ople, pag kami banat kami dyan sa OWA, sinasagot kami. Pero palihis din. Kasi noon pa man, kinu-question na namin ang maling paggamit, pakikialam sa pera na dapat iukol lamang sa kapakanan ng mga OFW. Ngayon, bakit hindi nangyari yun? Dahil ang ating mga mungkahi, hindi ho nila ginagawa. Mula noon, sa lahat ng administrasyon, sinasabi natin yan. Lalo na nung naupo ito kasi ang akala natin, totoo ang mga pinagsasasabi ng gobyerno. Lalo na, nitong administrasyong ito, si Presidente Duterte, akala natin totoong-totoo. Kasi, malaki ang utang na loob sana, kaya tayo naniniwala, malaki utang na loob sana na dapat niyan tanawin sa mga OFW at panahon na. Akala natin sa panahon niya panahon na. Ito na yung panahon. Dumating na yung panahon. Akala natin na matutugunan na.
ang kapakanan ng mga OFW na binansagang mga bagong bayani. Pero napapanood ninyo ngayon, katakot-takot na ang hirap na dinadanas ng mga OFW sa gitnang silangan. Merong video, yung video na isinyer ko kanina sa Facebook, ipiniture sa isang television news kanina. Napanood ko rin. Yung tatlong OFW na nahawa sa amo nila ng coronavirus. Wala, nandun lang sila. Siguro sa isang kwarto, yung isa naghihingalo. Walang tumutulong sa kanila. Ang mga kababayan natin, kaya pala marami nang namatay. Mga kaibigan, sapagkat wala pong umiintindi sa kanilang pinagkakagastusan ng gobyerno sa foreign mission. Ano yung foreign mission? Yan yung mga embahada natin at mga konsulado natin sa ibang bansa. Ano ang hindi nila ginawa sa OWA? Akala nga natin ito na yung pagkakataon, matutupad na. Sipin ninyo, panahon ni dating Pangulong Marcos early 80s yun. Ipinakikipagbaka na natin ang karapatan ng mga OFW. Bakit? Sapagkat ako po ang isa sa mga namumuno ng samahan ng mga entertainers, overseas entertainers dito sa Pilipinas during that time. Bilang Pangulo ng Association of Filipino Entertainers na binubuo ng mga working overseas entertainers. Tinatag namin yung grupong yan. Patunayan, naitalaga kami sa industriya. Lalo na nung natapos na administrasyon ni Presidente Marcos, ipinatawag ako ng POEA, yung bagong naupo nun. Kasi ang daming pumapapil na organisasyon, pero puro mga recruiter at saka mga talent manager. Yun yung kasagsagan na napakalakas ng ating overseas program sa Japan. Nung unang magpatawag ng meeting, hindi na ipabatid sa akin. Kaya nung nagkaroon ng meeting na wala tayo, ang hinahanap nung bagong administrator ng POEA, ang inyong lingkod. Ang sabi niya, nasan dito? Yung presidente ng Association of Filipino Entertainers. Kaya nung sumunod na meeting, naobliga yung mga taga-industriya na pasiputin ako sa meeting sapagkat ako ang hinahanap nung nakaupong administrator. Bakit? Kahit hindi ho sa sektor ng entertainment. Basta sektor ng OFW. Kayo ang pinakamahalagang sektor sa industriya ng overseas program na naitatag, nagsimulang maitatag sa panahon ni dating Pangulong Marcos at ni Minister Blas Ople bilang Labor Minister. Aktibo tayo nung araw. Ngayon, bakit kayo ang pinakamahalagang sektor? Kasi kayo yun Yung ibang sektor, nakasali dito. Sino ba yun? Di ba mga recruiter? Walang kapakanan yan. Bakit? Sapagkat sila ang naghahanap buhay at kumikita dahil sa atin na mga OFW. Kaya ikaw na isang OFW, ikaw ang merong pinakamahalagang
boses na dapat pinakikinggan ng pamahalaan. Hindi yung mga pinaglalalagay nilang jumper trees, mga kaibigan, nilagay sa TESDA. Bakit? Ha? Ano sinasabi natin nung araw? Malulustay lang ang pera ng OFW. Wala naman kayong programa eh. Para ngayon, yung gobyerno ngayon, bakit nawawalda sa mga pera? Walang programa eh. Meron ba programa kahit dito sa COVID-19? Meron. Programa sa TV, meron. Tsaka sa radyo. Tapos ang pumapapel, sipin mo, kalihim ka ng PCOO. Nagpo-programa ka. Ano tawag mo dyan? Ba't ka nagpo-programa? Di magprograma ka na lang, mag-resign ka na. Kinuha kang sikwatari pagkatapos magpo-programa ka sa radyo, tsaka sa TV. Sino ka? Bakit ka? Namamangka ka sa dalawang ilog. Ang dami mong papel na gustong papilan. Gusto mo, opisyal ka na ng gobyerno, media ka pa. Bakit ho nangyari at nangyayari ito sa OWA? Bakit ang pera ng OWA nawawaldas nang walang kalaban-laban ang mga OFW sa kanilang pera? Pera nila yan eh. Sapagkat kailanman hindi pa ho nagkaroon ng mga kinatawan ang mga OFW sa board, sa governing board ng OWA. Bakit ho mahalaga na mismong mga OFW ang dapat nagpapatakbo sa OWA? Bakit? Kapakanan nila yun eh. Sino makakaalam sa kanyang kapakanan, di kundi siya? Hindi ba? Parang yung mga entertainers, sino makakaintindi sa kalagayan ninyo ngayon? Kayong mga working entertainers, kung hindi ang kapwa nyo rin, entertainer. Ngayon, iba nilagay mo, mga vested, mga politiko. Naglalagay kayo dahil malakas ito. Kaya sila napupwesto dyan. Ang namumuno, Department of Labor. Di para mong ginawang bantay ng repolyo, yung mga inilagay mo dyan, kambing, ginawa mong bantay ng repolyo. Ano mangyayari? Kaya ako naghahamon, sabihin ninyo, kung ni minsan nakagawa ng programa yung OWA, ang daming programa nating iminumungkahi, ni isa wala sila nagawa. Pinagmalaki pa, ni Bello. Nagyabang si Bello, mesayanik ang dating, akala mo. Talagang totoo mga kaibigan Akala ko, itong gobyernong ito magsasalba sa mga OFW, naging pahamak pa nga Di ba lahat ng host country inaway nito? Imbes na mag-expand at pagkakataon nila yun, very popular sana siya. Ang laki sana ng magagawa nitong si Presidente Duterte para mabuksan ang pintuan sa mga ng ibang bansa para sa ating mga OFW, lalo na yung mga magagandang bansa, hindi ba? Hindi puro Middle East, na puro amoy sibuyas, amoy langka, puro baktol, mga kaibigan. Tapos ginagahasa yung mga kababayan natin Pilipina. Nito mga Arabo, walang kalaban-laban. Ito lang mga namatay na ito. Nasang katerba, may mga napatay pala dyan dahil sa krimen. Hindi mo alam kung pinatay na lang yan Sino pumatay dyan
Pagka yan, sinama-sama ng mapauwi dito para ilibing. Malalaman pa ba yan? Makakahabol ka pa ba dyan? Kung na-violate ang mga karapatan yan. At saka, aminin natin at sa hindi, walang ginawa ang administrasyong ito ni Presidente Duterte para ayusin ang ating mga OFW. Bayanin yung manawagan tayo. Itong Senado, nag-imbestiga kayo dyan sa OWA. Ano yung imbestiga nyo? Bakit hindi nyo itanong sa kanila? Hindi nyo kaya. Ha? Yan ang hirap pag may iniiwasan ka Di ba? Walang kwentang imbestigasyon yan. Sinasayang nyo lang panahon nyo. Ang itanong nyo dyan sa OWA, bakit sila gumagamit ng pera ng OWA, pinambabayad sa radio station, sa programa na wala naman nakikinig? Bakit sila ginamit nilang quarantine ang mga hotel at mga motel? Ha? Bakit? Hindi ba ang daming ipinatayo? Ginastusan ng gobyerno? World Trade Center, di ba? Diyan sa Pasay. Ang laki-laki niyan. Bakit pinilit na i-quarantine sa mga motel at na-overstay? Overstaying quarantine ang ginawa sa mga OFW na merong nanganak, merong namatay. Sa tagal, mga kaibigan, dahil sa pinagkakakitaan, maliwanag po yan. Kasabwat. Ang pinayaman, mga motel, pandemic, ang dami negosyo nagbagsakan. Isipin mo, walang magmo-motel, walang mag-hotel. Una, bawal, di ba? Sino lumabag? Di ba sila rin? Di ba sarado mga hotel, sarado mga motel? Kasi hindi naman pang-quarantine yan Pang-quarantonting yan mga kaibigan sino magmo-motel? May pandemic. Lalo na yung mga motel, madalas puntahan ng mga inchik yan. Ngayon, imbestigahan ninyo. Abay, sobra pa sa plunder yan Ito nangyaring ito, mga kaibigan, na lalong nagpalubog sa Pilipinas sa paglobo ng inutang. Ginamit daw dyan, para dyan, ang justification sa pag-utang, gagamitin sa, ang tawag dyan? Dito sa, para labanan, yung kung fu virus, kung flu virus. Ngayon, si Lea Salonga, hindi ako nakikialam sana sa showbiz, pero itong mga isyong ito, relevant ito sa nangyayari sa bansa natin. Ngayon, halimbawa, yung kay Lea Salonga, si Lea Salonga humingi na ng paumanhin. Pero, ang sabi niya, pero naninindigan ako. Humingi akong paumanhin. Wala akong minura. Hindi ko sinabing PI ang Pilipinas. O kaya PI ka, Pilipinas. Wala akong sinabing gano'n. Tama nga naman Ang sinabi niya, PI, comma. May comma Tignan ninyo yung post. Tapos, Pilipinas, napakahirap mong mahalin. Yun ang sinabi, liwanag Marunong ba kayong umintindi ng sentence? Ng taludtod? Ngayon, mingi na siya ng paumanhin. Kasi binabas siya, di ba? Ito mga basher na to, mga kaibigan, ang nalalaman nito, yun daw laging binabanggit mga magnanakaw noong nakaraang administrasyon. Nakaraang administrasyon yun, di pa kulong nyo. Kung may kaso kayo. May kaso ba kayo? Ni isa nga, wala kayo napakulong Sus Mariosep, pag iba magnanakaw, masama.
Yan ang katwiran dito eh. Pag iba gagawa ng pagnanakaw, masama yun. Pagka sila gagawa ng pagnanakaw, hindi masama. Ililihis nila. Ang babanatan nila yung tao. Ibabas nila yung tao, ipepersonalin para mawala sa topic, para ma-distract. Yan ang purpose niyan eh. Mga kaibigan eh. Pag iba nagmura, masama daw yun. Kahit wala kang pinatungkulan ng mura. Pag si Presidente Duterte nagmura, hindi. Ano yan eh? Ganito yan, ganun eh. Yan. Kahit sino murahin niya, pwede. Papa, Diyos, sipin ninyo, walang kilabot, di ba? At dahil sa sobrang maling paghanga nito mga to, nagagawa naman nila yan dahil may kapalit na pakinabang yan. At siyempre, pag yung pakinabang nila nanganganib, yan ang reaksyon ng mga natatakot, na manganib yung kanilang interes. Ito mga sinungaling pa eh. Ito mga opisyal natin, labor, tsaka ambassador. Ambassador, under yan ng DFA eh. Yung kung tawagin yan, Chief of Mission. Ambassador. DFA yan. Tsaka itong kuha natin, labor. Sipin ninyo, itong mga Pilipino, mahigit 100 na, kakaawa yung yung tatlong napanood natin sa video kanina na inilabas din sa television. Nakakaawa kalagayan nila, mga kaibigan. Kung ano yung ibinalita natin kagabi, yun din ang balita mga kaibigan Ay, wala, na iba na nga, nawala nga yung aking na-save. Baka pwedeng i-request mo nga ro, maibalik sa atin, Ako'y nagpapasalamat doon sa lahat ng mga nagme-message sa akin at nagpapadala sila kung ano yung mga balita na hindi mababasa minsan dito. Maraming salamat sa inyong mga effort. Ang katunayan, hindi ko lang kayo kayang pasalamatan lahat sa dami po ng mga tumatawag sa atin dito sa pamamagitan ng messenger. Meron pa dun sa Kung hindi ko matatapos lahat nabasahin, pero ako'y nagpapasalamat sa lahat, lalo na yung mga hindi ko dati alam na nakikinig sa atin, malalaman mo, nakikinig daw sila sa atin, mga kaibigan. Nagpapasalamat ako. At ito lang ang hinihiling ko sana, kasi kagabi, meron na naman nag-away sa ating chat room. Kung maaari po sana, iwasan natin. Pwede naman tayo magbigay ng opinion lang natin Huwag na natin pakialaman yung opinion ng iba kung hindi naman nakakabastos sa atin. Kasi mababastos mo yung tao, mauwi kayo sa pagtatalo. Pare-pareho, mapagtatawanan kayo. Madadamay pa tayo riyan. Ito ang programa natin, hindi ito para sa mga troll Yun nga iniiwasan natin, kaya may panawagan tayo. Yung iba dyan, nananawagan sa television pa, nananawagan daw sila na laban sa fake news. Pero wala naman silang sinasabi kung paano lalabanan yung mga fake news. Hindi katulad natin, sinasabi ko simple lang ang pwede natin gawin sa mga troll. Ibablock natin. Kasi hindi naman sila importante Ang pakay niya, madistract ka Di ba? At wala namang kabuluhan ng mga pinagsasabi niya mga yan Iba pinag-uusapan, iba yung sasabihin.
nakakaano yun, nakakasira sa ating pare-pareho yun. Hindi lang sa inyo, sa akin, sa atin lahat. Di ba? Imbes na pwede kayong mag-suggest na, kasi nakakapulot din kami sa mga nakikinig, lalo na kung may kabuluhan yung kanilang comments. Kung tayo mag-away, hindi naman tayo, wala naman tayong atraso sa isa't isa eh. Di ba? Paubaya na natin ang kawalangyang ganyan doon sa mga nasa troll, yung mga troll na alam nyo na kung sino yung mga troll na yun. Di ba? Oh, alam nyo na yung mga fake news. Hindi yun tinatangkilik nyo kasi minsan may nagpapadala pa sa akin, wala akong panahon dyan eh. Kasi kung babasahin ko yan, panonoorin ko sila, yung YouTube account nila, di nakadagdag ako sa views nila. Ako nga paminsan-minsan ko lang nababanggit sa inyo, tangkilikin nyo naman yung ating YouTube. Kung gusto ninyong makapagpatuloy pa tayo. Di ba? Yan lalo-lalo na sa July 1, magsisimula na yung ating programa sa radyo na 1 oras. Kung gusto niyo makapagpatuloy pa yan, ang pinaka-contribution na nga lang na magagawa natin, mag-subscribe kayo. Sipin ninyo yung mga walang kabuluhang YouTube ang dami subscriber. Ano mapapala nyo ron? Ngayon, kung ayaw nyo sa programa natin, wag kayo mag-subscribe. Wala namang pilitan to Di ba? Ang hinihingi lang natin, yun lang ang pwede ninyong ma-contribute. Di ba? Isa pang gusto kong sabihin sa inyo, katulad nung isang gabi, nabanggit natin yung tungkol sa kalagayan ng mga working musicians. Kasi kanya-kanya Ang dapat yun nga, sabi ko, i-reinvent na ninyo ang sarili ninyo, ihanda nyo na. Ngayon pa lang, kanina may napanood ako sa TV, mahirap lang. Iniwan pa ng asawa, may sakit ang anak, walang maipakain sa anak. Gusto kong, naniniwala ako, pero parang hindi makatotohanan pero i-interview ba ng TV yun kung hindi totoo, di ba? Isang mahirap, alam nyo kailan siya yumaman? Ngayong pandemic, sa loob lang ng 3 buwan. Nakapagpatayo ng 3 tindahan, nakabili ng 2 sasakyan. Dahil sa pagbebenta ng manok na hilaw. Sipin ninyo yan. Nagawa niya yun sa loob ng 3 buwan, kumikita yata na 50,000 sa isang araw. Nagsimula lang siya dun sa yung palengke na yung sasakyan. Isinali siya ng City Hall sa Quezon City doon sa pwedeng magtinda. Yung sasakyan, libre naman kalain mo, nagsimula raw siya sa 2,000 piso, napalago niya yun. Yung mga katakataka, di ba? Hindi ka paniwala, loob ng 3 buwan. At yung mga kapatid niya, tinuruan na rin niya. Ano yung sasabihin ko sana sa inyo kahapon? Yun nga, itong mga entertainers, may nagbanggit nga sa atin na isa sa mga nanonood sa atin sa ibang bansa. Sabi niya, tama yung sinabi niyo, Ka-Percy, kasi yung mga entertainers na walang trabaho, tama yung sinabi ninyo na kung pwede nilang makumbinsi yung mga kaibigan nila na dating nanonood sa kanila, tutugtog sila. Kahit, sabi nga, kahit 10 lang Pero araw-araw, meron ka 10. Di ba? Araw-araw, kumikita ka. Kahit 1,000. Yung sigurado mong pwedeng sumuporta, hindi naman malaking bagay para mahirapan ka. Di ba? Para dun sa mga gustong tumulong talaga. Ngayon, mga parties, pwede yan Di ba? I-reinvent nyo. Halimbawa, may birthday.
Hindi ka niya pwedeng dahil may social distancing, di ba? Bawal ang contact. Pwede silang mag-enjoy sa inyo sa pamamagitan ng live streaming, di ba? Lalo kung nasa TV, di ba? Meron mga TV ngayon, naka-live, pwede ka mag-live stream, ano tawag doon? Smart TV. Di ba? O wag na, sa internet na lang. Pwede silang maglagay ng sound system, napapanood nila, nagpe-perform kayo para dun sa party na yun. Di ba? At pwede silang mag-request. Bawat party, isang live streaming, exclusive, dun lang ang pwedeng manood. Gawin ninyo yun. Tuklasin ninyo yung paraan. Di ba? Paano nyo magagawa yun? At naniniwala ko, kung mga tigli-500 audience nyo, bawat performance nyo, kung may 20 kang tigli-500, magkano yun? 10 million. Lalo na kung grupo kayo, di ba? 10 mil, araw-araw may ganun ka. Pwede naman tumawa, di ba? Ang importante, makasurvive. At eto pa, ako, nag-iisip din, paano kung magkaroon tayo ng konting puhunan? Pag-isipin nyo, kung anong negosyo, kahit maliit, ang pwede ninyong simulan, na pwede ninyong kitain. Hanggang hindi matagal ho yan, bago makabangon tayo. Lalo na kung incompetent ang mga nakaupo. Mismanage tayo eh. Sa totoo lang eh. Itong pandemic, mismanage ito. Kanina may pinakikitang statistika, number 1 daw ang maraming cases, Indonesia, 40,000 mahigit. Sumusunod doon, 1,000 lang ang diferensya, Singapore. Pangatlo na tayo. Tayo may magpo 40,000 na di ba? Ngayon, mali yung statistic na yon. Alam mo kung bakit? Hindi dapat number 1 ang Indonesia. Dapat tayo number 1. O kaya yung Singapore. Bakit nyo nasabi? Kasi ang population ng Indonesia malaki. Kumpara sa atin. Ilan ang, hindi ko alam ang exact number of population ng Indonesia. Pero, alam ko, baka hindi lang natin doble yun, ang bilang nila. Kaya mas mababa yung comparatively, kung ikukumpara sa atin. Mas malaki tayo. Hindi ba? Maliit lang yung bilang natin, pero hindi tayo kasing dami nila. Maliit pa rin sila, mababa pa rin sila. Kaya mali yung nilalabas na tayo pangatlo. Hindi, mas mataas tayo sa Indonesia. Kung ang pagbabasihan mo, number of population. Dapat marami sa kanila dahil mas marami silang populasyon. Ba't konti lang ang diferensya sa atin? Mas konti populasyon natin. Yun mga kaibigan So, ngayon pwede lang yung maisip. Isip mo, kawawa, mga driver ng jeep. Sinasamantala na itong pagkakataon para maisaksak nila yung mga pagkakakitaan nilang negosyo, pati negosyo na sila lang ang kikita. Ito mga bagong modernong jeepney raw na yan. Kung may nagsabi nga sa akin, mas delikado yan Kasi yan, kulob. Mas delikado ang contact dyan ng tao kaysa sa jeep na open, na yung hangin nagsisirculate talaga. Doon kulong bale, bukas baka mapag-usapan natin yan. Ang importante yung ngayon, taga nyo sa bato. Ano mang pagpapasyahan ninyong negosyo ngayon, wala nang pinakamaganda kung hindi sama-sama kayong pamilya.
Huwag kayong maghihiwa-hiwalay ng isip. Kumbaga sabi nga huwag kayong magsasariling kalooban sa pagpapasya ngayon sa papasukin yung negosyo. Unang-una, lahat naghihirap. Kung wala ka mang ipupuhunan, ang tanging magagawa mo siguro, lumapit sa iba, di ba? Mangutang ka para ka makapagsimula. Pero siguraduhin mo, kung dadating ka sa puntong mangungutang ka, siguraduhin mo, hindi mo mawawaldas lang yung pera. Kasi yan na lang ang pagkakataon mo. Yun ang lagi mong isipin. Last chance na to Di ba? Isama nyo pamilya nyo sa negosyo. Walang pinakamadali para kayo umasensyo. Para malaman din ng isa't isa sa pamilya nyo kung gaano kahirap ang gumawa, di ba? O ang makasurvive. Para sa ganon, at the same time, na ituturo ninyo sa mga anak nyo kung paano yung paraan para ka makasurvive. Di ba? O, babati-bati muna tayo. Sabi, itong mga pinadadala rito, mga, hindi ko maintindihan ito nanggugulo lang ito kung ano-anong, pinaani namin itong mga pinadala mo. Ha? O, sino ba itong Joselito Matricio na ito? Ano ba yung pinadadala mo, Joselito Matricio? Ha? Wala ka magawa, matulog na lang kayo kaysa mambuli kayo, di ba? Tulog na lang kayo, wala namang mapapala kami dyan At saka mapapala mo sa amin? Hindi mo rin kami kayang paniwalain, di ba? Kung hindi ka naniniwala sa amin. Bati-bati muna tayo mga kaibigan. Babatiin ko si Kajun Mariano. Dating artista actor yan Si Roy Japan Tour, ay binabati natin mingi tayo ng paumanhin, hindi ko mababati yung taga-Osaka, nawala yung pangalan nawala yung kuwang ko rito, binabasa ko si Walden Kihanberry, isa rin hong veteran musician yan na nakabase sa Guam. Pamilya rin yan mag-asawa sila, tumutugtog sila sa Guam. Yun namang anak nila na si Junior nasa Malaysia naman yun, ang asawa naman Malaysian, pareho ding musician, singer. Ang gagaling din, mga kaibigan. Yung ating mga katropa, sina Arlene Tañedo Barrias at ang kanyang husband, Simon Barrias, dyan po sa Amsterdam. Ang mga katropa natin sa Italy, Buenos Dias, Joel Diaz ng Italy, at si Carolina Luge. Sa Tokyo, Japan, katropang Jorge Beichong. Sa Michigan naman, si Andres Bonifacio. At si Ella Samson Albiar, Rosita DC, Susana de los Santos, Kaani Flormata Saludes, Kaenyang Mina, ang mahusay na singer-actor, si June Di Valencia. May nakaligtaan ba? Si Maria Cruz, TC Cuevas, nanonood po from Kuwait. Si Pedro Pinduco, si Henry De Leon Esposo, Rudy Santos, siya po ay original member ng bandang Horoscope at nakabase siya sa California. Si Philip Glenn Araw ng Quezon City, matagal na rin nating, matagal na sumusubaybay sa atin. Si Kagawa de Llena Eliasar Kalonsag, ang kanyang husband, si dating
Chairman Boy Calunsag ng Santa Mesa, Manila. Aurora Lim ng New Jersey. Si Rebecca Estrella. James C. Mata. Si Noli Jacinto. Alicia De Roca ng Baclaran. Ito yung mga taga-Baclaran ito eh. Elmer Catulin. Si Marisa Martinez. Lilian Cato Ruiz ng Bay Area, California. Si Hector Ponasier ng New York. Pinabati natin, no? Placido Corbito. Si Oswald Cortez Santos Jr., si Art Bell Jr., Reynaldo Bonifacio, isa rin pong veteran musician na nakilala rin sa Japan, kasama ng bandang Halimaw. Halimaw ang pangalan pero magaganda lalaki. No? Meron ngayon eh. Ganda ng pangalan, ang pangit eh. Di ba? Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko,